Sabi ko nga, no, level, okay, may level na tayo. More than 5 years na ako nagtitrade and one thing I learned is this. Hindi porket kumita ka, tama na agad yung trade. Hindi porket natalo ka, mali na agad yung trade. Minsan, pwede kang kumita dahil sinuwerte ka lang. Minsan, pwede ka matalo pero tama yung decisions mo. Kaya over time, I stopped judging my trades based on profit and loss and I started asking better questions. Clear ba yung decisions ko? Structured ba yung trade? Sok ba yung risk ko? And alam ko ba i-review to after? And this is even more important kung may family ka, bills, work, responsibilities, o kaya taong umaasa sa'yo. Because every random trade is not just a trade anymore. It can affect your account, it can affect your mood, it can affect your confidence, and the worst is pwede nyo maapektuhan yung mga perang nakalaan sana sa responsibilities. Kaya, before I risk real money sa trade, here's 3 things I look for personally. Number 1, level. Number 2, momentum. And number 3 is entry. And isa-isahin natin yan on actual chart. So, panoorin mo to ng buo kasi pag may na-miss ka sa kanilang isa, hindi sila gagana ng maayos. So, sige, doon na tayo sa chart and we start with the level first. So, makikita mo yan dito, no? I have entry kay gold right now. So, ano nga ba yung level? Kasi dati, pag nag-enter ako ng trade, basta gumalaw lang yung market, pasok na agad ako. Then, nagtataka ako, bakit kaya pag ka-enter ko yung support naging resistance? Yung inaakala kong support naging resistance, so inaakala kong resistance naging support, yun pala, hindi kasi ako naghanap ng tamang level. So pagdating sa level, no, meron tayong iba't ibang option para hanapin yun, maraming strategies or ways. Meron tayong natawag na support and resistance, meron tayong tatawag na key levels. Well, key levels is yun din naman yun. And meron tayong tatawag na fair value gaps. So marami siya, value gaps, and pwede tayong mag-base sa price action. And the most simplest way to find it is the support and resistance, but my way or how I do it is, lagi ako naka-base with the price action. So, paano nga ba yun, no? Upon looking here at our chart, so nakita natin to, actual example tayo. So, let's say 4 hours. Paano ko ba hinahanap yung mga key levels ko or yung levels ko? So, kunyari, base ako sa price action. So, kung i-mark ko siya, for me, is parang support and resistance lang siya, pero it's how I understand it. Kunyari, ito, sabihin natin, resistance to. Okay. So, for me, price action yung basis ko. Bakit? Kasi nakita ko yun, yung prices hindi nagbe-break dito. So, this is how I do it. No? Yan, hindi nagbe-break dito. So, for me, that's an obvious level. Tatawag ko siyang obvious level. Obvious level kung saan, obviously, pag pumupunta doon yung price, is bumababa siya or umaangat. So, let's say, this area is an obvious level kasi every time na pumupunta dito yung price, maangat siya. So, mahalagang hanapin mo yung levels bawat trade mo para hindi ka trading randomly. So, kunyari, ito, yung entry ko right now. Napansin ko na yung level na yan is most of the time, nagre-resist yung price. So, pag bumaba ako ng 15 minutes, so nakita ko, nag-resist siya or obviously, hindi niya binasag. Then, pangalawa, hindi niya binasag. And pangatlo, hindi niya binasag. And pang-apat nga, nag-try pa, muntik pa ako ma-stop out. Pero still, hindi niya pa rin binasag. And that's how I find my levels. Mapapansin natin, another example, no? Ito, kung makikita mo to, nagre-react dito yung price, obviously. So, ibig sabihin, it can be your support, your resistance, key level, okay? So, basically, ganun lang naman siya, or ganun lang yung way kung paano ko siya ginagawa. Then, number 2 is the momentum. Okay, so tapos na tayo sa obvious level. Sa obvious level, alam na natin kung paano tayo papasok sa market or saang area tayo pwede pumasok sa market para hindi na random yung trades natin. Sa momentum naman is, this is where we will be understanding kung ano nga ba yung story or yung ginagawa ng market currently. Kasi ganito dati, no? May makita akong level, sige, sunggab na, pasok na agad. May makita tayong level, trade na, pindot na ng buy, pindot na ng sell, direct na agad sa MetaTrader 4 or MetaTrader 5. Pero, mas maganda pag chine-check mo muna yung momentum. So, kung level is aalamin mo or malalaman mo saan nga ba talaga, saan ba potential mag-react yung market. So, mag-react is ibig sabihin, mauntog or tumalbog. And sa momentum, ano ba ginagawa niya on that level or yung story. Okay, yung story niya habang nasa level siya na tinitignan mo or binabantayan mo. So, let's say ito, same example pa rin. So, makikita natin, we are on obvious level here na nag-attempt yung price and suddenly nag-try umangat yung price. Ayan, kung itatrack natin, nag-try siya umangat pero hindi nangyari yun. Ibig sabihin dyan, rejection kung tawagin. Reject ng price na umangat. That's why bumaba siya and that's how you will be reading the momentum. So, maraming types of rejection. Hindi natin siya pwedeng isa-isahin dito
kasi baka hindi masyadong humaba yung video. But the rejection only means, ayan, mga mahabang candle. So pag may nakita kang ganito na candle, tapos may gantong line or wick, kung tawagin, ibig sabihin nag-reject yung price sa taas. And baka bumaba na siya. Okay? So, natalo yung buyers. And yan. So dito, ganito yung nangyari. Okay, sabi ko nga, no, level. Okay, may level na tayo. Paano natin hanapin yung momentum or titingnan yung momentum? So, makikita natin, umaangat yung price, try niya umangat. Then, suddenly, dito, hindi niya na kinayang umangat. Ibig sabihin, nanghihina na yung side ng mga buyers. Para kasing tagan war. Yung hilahan, basta yun. Ayun yung tawag doon, nakalimutan ko guys, sorry. Pero, ganun siya, para siyang tag of war kung tawagin. Sino ba yung mas malakas, buyers or sellers? Ayun yung gusto mong malaman sa momentum. And on this point, no, malakas yung buyers, yes, but suddenly, nanghina yung sellers, okay? Then, another one, binaba ng sellers, then tinry bumawi ng mga buyers, pero hindi pa rin kinaya, binagsak na talaga ng sellers, tinry na naman bumawi, and meron na naman tayong sellers dito, and hanggang ngayon, nagkakaroon tayo ng selling momentum. Alright, so yun yung pangalawa kong hinahanap. Pangatlo is entry na. So yung entry, ayoko na siyang pakomplikahin dahil simple lang yung paggawa ko sa kanya. Ito lang yung logic ko dito, no? Yung level is nakita mo na. Yung momentum is alam mo na. Huwag ka na gaano mag-overthink. Pero dapat i-manage mo yung risk mo, alright? Pero before we proceed kay entry, if habang napapanood mo to, na-realize mo na hindi pala strategy ang kulang sa'yo, more on system and structure pala, pwede mo i-check yung link sa description sa baba ng video na to and nilagay ko dito yung details ng bootcamp namin. This is for traders na pagod na sa random entries, emotional decisions, and trades na hindi nila alam kung paano i-review after. So, hindi to signals, no? Hindi to hype, hindi to shortcut. Inside the bootcamp, we help traders build a clearer process. How to find better levels, how to understand momentum, and how to filter every entries. And syempre, paano mag-control ng risk and paano mo i-review yung trades mo after. Because kung may work ka, bills, responsibility sa taong umaasa sa'yo, hindi enough na someone yung sabihan ka lang na buy dito, sell dito, because your real money is on the line. So, kung alam mo na hindi mo na afford mag-trade randomly, check mo yung link sa baba and see you inside. No? So, let's go back na ulit sa entry natin. Kasi most of the people is medyo nag-overthink sila. Pero yun nga, once again, no, if you know what's level or if you know yung level mo is talagang solid yan, valid yan, and talagang matibay, obvious level siya kung tawagin, and yung momentum is talagang naintindihan mo na, sumang-ayon na sa'yo, huwag ka na mag-overthink ng entry mo. Instead, alamin mo na kung magkano yung i-risk mo, which is 1 to 2% lang naman yan palagi. So, gumamit ka ng lot size calculator. So, gagawa din tayo ng different video about it. So, ganun lang kasimple, no? Check the level, check the momentum, then entry. Then, make sure na manage mo yung risk mo. So, ayun, no, bumabagsak na si gold ngayon. Kasi pag hindi mo manage yung risk mo, baka masayang yung pera mo or maubos yung pera mo before mag-appear yung next trade. Okay? Ulitin lang natin to recap. First na hinahanap natin is levels. So, saan nga ba ako papasok? Then next is momentum. Ano nga ba ginagawa ng price? What's the story behind it? And enter ka na kasi naintindihan mo na. Do not overthink it. Alright, so yun lang for this video and hopefully you learned something. And before ka mag-take ng next trade mo, remember mo na kailangan mo hanapin yung levels, i-check yung momentum, and mag-entry na. Where to trade, what is happening, then execute. Pag hindi clear, wag mo na puwersahin kasi magiging random trades na naman yan. Kasi minsan, pag nakaiwas ka sa trade, makakaiwas ka rin sa sunog, sa pagbaba ng confidence, or sa random trading talaga. And kung gusto mo i-build yung gantong structure or mas malinawan sa levels, momentum, and entries, check mo yung link sa baba, join the bootcamp now, and see you on the other side. Yun lang for this video and follow for more.